Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad na tulungan ang mga biktima ng pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Patuloy po ang Health Department sa pag-alalay sa mga pasyente sa mga ospital sa lalawigan. May ulat si Gav Villegas. Patuloy ang pagtugon ng Department of Health sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng pagtama ng magnitude 6.9 earthquake sa Cebu. Ayon kay DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, agad na nag-deploy ang kagawaran ng mga medical team para umalalay sa paglilipat ng mga pasyente mula sa ground zero patungo sa iba't ibang mga ospital sa lalawigan. Sa pinakahuling datos ng Department of Health kagabi, aabot na sa 78 ang bilang ng mga pasyenteng dinala sa Vicente Soto Memorial Medical Center, habang 35 naman ang nailipat sa AFP Medical Center Camp Lapu-Lapu Station Hospital. Nananatili pa rin sa Code White ang alert status ng DOH Emergency Operations Center, habang nakataas naman ang Code Blue sa DOH Central Visayas Center for Health Development. Layon ng kagawaran na mabawasan ang bilang ng mga pasyente na nasa Bogo City. Wala namang naiulat ang DOH na pinsala sa mga ospital, ngunit aabot naman sa 9 na primary health facilities ang napaulat na napinsala. Aabot na sa 1 milyong pisong halaga ng mga gamot at medical supplies ang naipadala ng DOH sa lalawigan. Ipinapatupad rin ang zero balance billing sa 3 DOH hospitals sa lalawigan para matulungan ang mga biktima ng lindol, alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. As mentioned by the Secretary of Health, sa utos na rin ng Pangulo, tinitignan ng PhilHealth kung paano nagagawin na yung mga survivors ng ating lindol ay talagang zero balance billing, hindi lamang sa mga DOH facilities, pero kung kakayanin ng pondo doon sa ating mga private hospitals rin. Nagbigay na ang Office of the President ng Augmentation Fund para pondohan ang pagsasaayos sa naging pinsala sa mga DOH hospitals at primary healthcare facilities. Ayon kay Domingo, karamihan sa mga ginagamot sa mga ospital ay nagtamo ng gasgas o pasa at kakaunti lamang ang mga pasyenteng nasa kritikal na kondisyon, habang nadagdagan na ang bilang ng mga nagdo-donate ng dugo para sa mga nangangailangan trauma patients. Handa naman ang World Health Organization na tumulong sa Pilipinas sa oras na kakailanganin nito ng karagdagang tulong. Naka-standby rin ang Philippine Emergency Medical Assistance Team na manggagaling sa Eastern Visayas Medical Center. Gav Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.